Ito talaga yung pinagkakaabalahan ko dito ngayon guys. Ano, yung mini farm ko sa likod lang ng bahay namin. Buksan natin. Astig yan. Nakalak pa yan. Kasi tao sa likod kaya kailangan kong isarado. Yan. Pinadamuhan ko to sa mga bata. Kasi ayoko yung maraming masukal, madamo. Mahirap eh. Baka bahayan na kung ano-ano mga ahas. Kung ano pang pwedeng mag-ano rito sa bahay. Ayan. May talong ako. Talong ko naman hindi maganda yung pagkakatubo. Sili green. Ang pangit kahit anong spray ko, anong ubono, wala pa rin. Siguro depende siguro sa gulay. Yan. Natry ako ng ubas, isang puno. Medyo tumubo din naman siya. Paano? Ewan ko kung mamunga to. Ano na lang pinagtatanim ko eh. Hindi rin maganda yung pagkakatubo. Itong luya. Tumubo lang siya pero ewan ko. May mga fertilizer naman to pero hindi naman maganda yung pagkakatubo. Ayan o. Tanim na ako ng mga orchids. Kung ano na lang. Dito. Ayan. Ay, may mga tanim din ako dyan. Dami kong klaseng saging dito. Ayan, may kubo ako ng mga wala pa tong lote ko, may marami na akong panggatong, tapos bago lang tong CR ko. Yan yan ang CR ko. Ang ganda ng CR ko, no? Sa gitna pa yung inidoro. Palpak yung gumawa nito, nainis nga ako. Kaya na, pag pinabakbak ko pa yan, hindi laki pa ng gastos. Inabot ba naman higit isang linggo, CR lang. Eh magkano yung ano niya, arawan niya, 500. Nainis ako dun, hinayaan ko na lang. Tapos so, paggawa din ako ng kusina. Bago lang to guys. Kala ko kasi, hindi ko kailangan ng kusina kasi ang original plan talaga nito, gusto ko, ano lang, kubo. Yan, may pugo na to. Nagawa ko lang din to. Yan. Minsan kasi pag may mga ano rito, may mga inuman, markada, kakilala, mahirap po lang kusina pag umuulan. Paano ba naman niligay ko yung video okay dito. Kasi talagang masasabi mong vintage na vintage yung dating. Diba? Ang bubong, ang dapat kasi talaga nito, ano siya, yung sabi kasi tawag ng kugon eh. Wala kasi nung tag-init, wala, nasunog na ang bukid. Kaya ang nangyari, wala, yero talaga. Yan o. May video okay ako. Wala, ano lang talaga to pang tanghali, kung sinong gustong magliwal dito, mag-unwind, pag nalaseng ito. May mga balak dyan, pwede rito. Sira yan. Ay, hindi naman sira, kaso nga lang syempre lumang TV na eh, walang paglalagyan, lagyan na lang dyan. Yan, may radyo dyan pag gusto nung makinig ng mga balita, pag lalo pag sa umaga. Tapos may inaayos ka rito, gumagawa rito, tapos maganda, diba? Yan. Nagpagawa din ako ng poso. Yan. Kaso nga lang problema na ito, ewan ko ba, mula nung tag-init, nag-ano siya, kailangan mo pa ng ano ng tubig, kasi nawawala ng tubig. Tapos, ito yung dugtong ng lote ko, may mga manukan ako rito. Kala nila kakain na. Ako lang yung binabantayan nila. May mga maliliit akong wala, pina-incubate ko lang yung mga season na yun. Kasi problema ko rito sa area ko na to, ang daming mga ano bang tawag doon, uwak. Sa alam niyo ba yung uwak, yung malaking ibon na maitim.
Eh syempre mapuno dito, masukal. Andyan sa mga kawayan, andyan sila pag umaga. Ayan, binabantay nila yung itlog. Yan, kinakain nila yung itlog, nalahiya sila. Ba't ang nangyayari doon? Ba't lumilipad na yan? Ikaw loko-loko ka ha? Bantay ka lang. Yari ka sa akin, kahit saan ka na pupunta. Kaya siguro, minsan pinuputulan ko ng pakpak to eh. Kasi, ayun o, pupunta dyan sa mga bakod. Eh hindi pwede, mawala yung... Shh, baba ka dyan, baba! Ikaw talaga. Ayan, ayan o, yung uwak dyan. Pupunta dyan, pupasok dyan, kinakain niya yung mga itlog. Kaya hindi ako hindi napipisa yung mga itlog. Kaya ginagawa ko, in-incubate ko na. Pero huli ko lang nalaman na na uwak pala yung tumitira. Akala ko yung daga. So ang ginawa ko nung una, nung pagkagawa ko neto, nung natapos na, di may mga manok na. Akala ko, sabi ko, ba't walang itlog akong nakukuha diyan. Ayun, tapos bumili ako sa Shopee. Ito, sabi ko para sa to, para sa daga. Eh ngayon niligay ko dito banda, dalawa to eh, tapos dun sa loob isa. Nako, palpak. Kasi niligay ko yung rito, lason. Ay hindi pa pala, wala pa pala to. Yung ginawa ko pa, yung lang siya, yung kawayan, pinutol ko siya dito hanggang dito, tapos may butas siya. Niligay ko yung sa gitna, niligay ko yung lason dito ko siya nilagay. So ang nangyari, pumasok yung daga dito, lumabas yun dito, tangay-tanga yung lason. Ayun, 7 manok lang naman ang namatay, di ba? Katangahan. So wala, palpak. So tinanggal ko kaagad yun. Hindi umubra eh. Bumili ako ulit nito sa daga. Wala namang daga. So nagtataka ko, ba't wala akong mga itlog? May itlog pero nauubos. Sabi ko baka daming magnanakaw. Yan kasi mga kapitbahay namin dito, alam mo na, mahirap na. So nangyari, bumili ako ng mga CCTV. Yan, 3 yan. Ito sa paikot. Wala na ako may nakita. Sabi ka ako, bakit wala akong So, ayan pala. Pero mga siguro tagal ko rin na tuklasan na ang sala rin pala ay yung uwak, yung maitim na ibon. Hindi ko nga alam eh, ba't kaya niyang palang yung mga Ito yung sa bandang likod namin. Sa akin pa yan yung sa dulo ng likod ng kawayan. Eh kaso hindi ko naman pwedeng ipasok yung yung bakod dyan sa loob ng kawayan eh. Kamusta naman yung ahas dyan, di papasok sa area ko. So hanggang dyan lang siya. Ayan, yung CCTV. Yan, 3 yan eh. Tatlong lens. Yan, hanggang dito yan. Yan. Yan, sunod ng sunod. Ikala na kakain na. Naku, pag mo yung mga, ayun pa nga, may manok pa ako dyan. Tingnan mo. Ayun, nakatago. Kawawa nga eh. Nangingitlog. Ay, yan tawag nito. Yung bang, na siya. Yung kala mo mangingitlog na. Eh, sinusunod ng uwak. Ewan ko ba? Kalantadong uwak. Pop. Head dyan, alam niya kung saan nakatago yung itlog. So wala siyang itlog ngayon dyan. Wala siyang mapipisa. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko dun sa itlog, ina-harvest ko siya araw-araw. Tapos bumili ako ng incubator. Ayun, in-incubate ko siya. Ito na nangyari sa kanila. Siguro mga mahigit 50 to. Ayan. Pero ang tagal rin may kalahating taon na ako na ito pala yung sisiw na yan. Ito rin, may mga rin ako sisiw. Mga huling yung pisa. Ito yung parang semi. Hindi masyadong kalakihan kasi bawal pa sa labas, baka mamaya tayo ng uwak. Saka siyempre hindi pa pwede sa labas.
mahirap na. Inaaway kasi ng mga malalaki pag magpakpakain na. Kaya dapat nakaseparate siya. Ayan, may iba pa akong manok dyan. Ayun, nakatago. Pero mga native yan. Ayan, may mga native yan eh. Yung native okay. Maganda siya magano, ipapisa ng itlog. Ang problema, hindi lang native kasi yung meron ako. Ang ginawa ko kasi tatlong rasa eh. May native ako, yan native yan. Tawag nila dyan, ano, tawag dun? Bisa native na chicken, may ano sila. Tapos may mga ano din ako. May mga Rhode Island. Ito Rhode Island ko. Yan, Rhode Island ko na yan. Tatlo yan sila eh. Eh, yung tarantado na yan, tinali ko siya. Wala siyang ginawa sa tanang buong buhay niya. Yung inahin na manok. Hala. Umaya-maya, kinakasta niya. Eh di, ano nangyari sa isa kong manok doon? Namatay. Napisa ng itlog sa loob. Eh, paano? Inaaraw-araw ba naman niya? Inuoras-oras. Siya lang naman yung aggressive. Ayun, namatay tuloy. Kaya ginanyan ko siya. Yan. Kasi tatlo yan sila eh. Yan. Eh, yung malalaki ko siguro, mga Rhode Island ko nasa 20 lang. 10 ata yung mga native. So, anong nangyari dito? Crossbreed na. Eh, sabi daw nila, i-separate ko. Ang hirap naman magano, sinuseparate. Kailangan kong i-separate. Kaya, hindi ko naman to balak talaga yung ibebenta eh. Ano lang to, kung may mga event lang dito, yun lang, at least may nakatay ka, may anong pang birthday, ayan, may madamo rito, matas na yung mga damo, hindi ko siya pwedeng putulin, at least may mga sila din sa loob, may pasyalan sila, diba? Tingnan mo yung mga sisiyo, inaano nila yung ano ko, kain na daw, eh anong oras pa lang, kahit isang sako niyan, uubusin isang araw yan eh. Siyempre dapat limitado. Kaya ang ginawa ko dito, dati wala to siya. Ito, siyempre dumami na yung yung mga sisiw. Kaya ang ginawa ko, biniyak ko siya rito, nilagay ko na yung iba rito. Yan. Tapos, ito bukas din to siya. Improvise. Para kung sarado to siya, pwede ako rito. Yan, buksan ko. Dapat dalawang pintuan. So, ang ginawa ko dito, nag-insert ako dito sa tabi lang ng lote. Yan. Inanyan ko lang siya. Pero pag mga alas 3, pumapasok na sila sa loob. Kasi lang naman to. Parang extra na lang naman to nila. Kulungan. Naglagay rin ako ng tubig dyan. Kasi, diba, ang hirap naman. Papasok pa sila sa loob para minom. Ayan. Yan. Hindi nga tumubo yung mga tanim ko rito eh. Yan. Paano? Inaaraw-araw nila. Yan. Pag tinutuka-tuka yan nila. Hindi tutubo yung halaman. Bakit yung mga talong tinan mo? Ginanyan ko to kasi hindi maganda yung pagkakatubo ng talong sa area na to. So, ang dami to, ilang puno to. Kala ko mag-harvest ako ng limpak-limpak. Nako, wala rin pala. So wala. Konti lang yung mga bunga niya. Pang araw-araw na lang. So hindi na talaga yung pangbenta sa merkado. Ito dwarf din to eh. Dwarf pero siyempre tinama ng init. Pag mga summertime, hindi na mumunga. Tingnan mo, kahit mga puno namin dyan. Ang lilit ng mga bunga, hindi kagaya nung araw. Kasi iba ng panahon ngayon. Ang lalaki ng mga bunga ngayon maliliit na. Yung iba sa sobrang liit wala nang laman. Ayan. May CCTV din ako dyan. Tingnan mo. Tad-tad ng CCTV. Kala mo anong paggawaan to eh. Hindi kasi dami mga Rhode Island. Tingnan mo mga Rhode Island. Siyempre diba mahirap na. May mga Rhode Island. Saan may mga Rhode Island tawagin ito? Akala mo kakain na. Akala mo. Yung iba, mga native chicken lang yan, mga Rhode Island yan. Tingnan mo la.
Wala, ang bilis ano. Ayun ang kagandahan pag nakakulong. Kaysa yung mga ligaw. Yan mga niki. Yan mga Rhode Island yan. Yan mga Rhode Island. Kaso wala na na crossbreed na siya Meron pa akong ano, meron pang broiler. Ito mga broiler to. Yan, broiler yan. Broiler din yan. Ang problema niyan kasi wala pa akong ano dati ng tandang. So ang ginawa ni tatay ko, pinasok niya yung cobra na manok. Yung yung walang liig. Mabilis yun. Mabilis kumasta yun sa mga manok. Ang nangyari, ayan. Yung broiler nun, ang nanay nun, broiler. Ang tatay nun, ayan, yung walang liig. Parang native na rin siya, kaya halo-halo na crossbreed. Yan mga mga Rhode Island. Maliit pa lang pero malalaki na yung katawan yan. Ayan, ang dami yan sila. Rhode Island. Kaya tatlo ito, Rhode Island, broiler. Yan, may native chicken ako. Yan. Sayang nung araw hindi ko to na videohan bago ko pinagawa tong yung area na to. Wala, na-share ko lang sa inyo yung yung farm ko. Ayan ito kasi yung area na to, bala ko to sa mga sisiw. Kaso naisip ko din naman kailangan ko hindi rin umubra kasi di ba nababasa ka sila rito. So wala, nakatenga lang to. So ang nangyari sa mga sisiw dito lang, dito pa rin. Yan, pinapasok ko lang yung pag mga sisiw. Tanggalin ko nga to pag na na yan, pag nag-umpisa na yan, kasi hindi na sila kasya Problema ko dito, Diyos ko po, mag-100 to. Paano po kakainin itong mga sisiw na to? Ang dami-dami. Nakakatuwa lang, di ba? Isang sako mo, isang buwan nito, kulang. Kasi malalakas ako kumain pag palaki ng palaki Yan. Ayun, tinan mo yung manok doon. Diyan siya na nangingitlog. Yung uwak, sinusunod niya. Namamasid-masid dyan sa mga puno na yan. Yan ang problema pag mga mapuno yung mga mo rito. Yung area mo. Niya. Namamasid yan. May dibomba nga ako Dinidibomba ni Erpat yan. Kasi pagtaboy din sa mga sa mga uwak. Ang problema nga hindi matamaan sa sobrang layo. Yan, tingnan mo yung ko. Improvise ko na panlock. Yan, ito naman to, orange. Passion fruit pala. Problema nito balang araw naku babagsak din to kasi siyempre di ba mabubulok. Dalawang puno ba naman yan? Tingnan mo, dalawang puno. Tinaniman ko rin ng sarisa. Yan para kasi pag tag-init at least ito kasing parang tambayan. Yan. Pero sa susunod pag naisipan namin na talagang dito natitira, bakit hindi? Kasi bala ko dyan sa gitna na yan bahay. Yan. So nag-iipon pa, wala pang budget. Ito na muna. Pansamantagal. Yan, ito yung mga fish. Ang lagay ako ng ganito. Kasi nga 'di ba? Ito yung dibomba na. Yung sinasabi ko, yung sa uwak. Yung bala nito Holland. Yan, yung Jolene ba? Yan. Hindi na natatamaan. Yan, ito may mga tubig ako. Tapos ito yung mga ko, hammered, tapos halo-halo, feeds, tapos ito yung tawag nito, yung mais, pinadurog ko. Kasi nangyari, meron akong durog tsaka hindi. Ang ginawa ko, hindi pinapakain ko sa kanila araw-araw. Ito rin sa mga pagsisiw. Mahal din to, magkano? 46 ang kilo niya. Depende sa laki ng sisiw. So pinakain ko sa araw-araw, isang manok din namatay. Bakit kaya namatay na sinisipon? Isang linggo na sinisipon pa din. So nagkataon na may birthday pinatay ko. So nangyari yung bituka pala nun tsaka yung balon-balona nun puno pala ng puno ng mais na hindi pa na
natunaw, yun pala yung kinamatay mo. So hindi pala siya pwede, hindi siya advisable na ano yung, siguro paminsan, pero yung araw-araw hindi siya pwede. Yan, nagtanim din ako ng sarisa. So ang ginawa ko, pinadurog ko na lang siya, kaso nga lang, di ba? Ay siyang sako mo, kukunti na lang siya kasi mapunta sa ipa, sa hammered, sayang eh. Pero wala akong magagawa eh. Kasi mapiperwisyo ka din yung manok, magkakasakit din. Yan, pinataniman ko. Tapos nung araw, nung mga siguro 3 months ago, pinakain ko yung manok. Yung manok, ano tawag nito, may kinukuha na ako ng mga papaya. Ang dami. Kasi hektarya yun eh. Pinabayaan lang natin yung mga hinog. So pinapakain ko talaga sa manok dito. Tag isang top down, ganun kadami, 2 top down. Ilalagay ko lang dyan, hindi ko lang na-videohan nun kasi hindi ko na naisip nun. Tsaka tinigil ko na rin. Kasi ang nangyari, ang daming mga ano dyan, punong-puno ng mga papaya dyan. Hindi na sila namamansin sa feeds, sa mga sa mga crack na mais. Doon na lang sila sa papaya. So ang nangyari, siguro mga 1 buwan o mahigit 1 buwan, nagkakasakit din pala yung manok. Yung yung mga bituka nila, parang na nasisira din. So hindi siya advisable. Kala ko kasi kwento-kwento lang na hindi daw masisira. So sabi doon inaraw-araw ko pa naman eh. Pag naubos ko ako ulit. So parang kala ko makakatipid ako pag may mga papaya na ganun. Hindi pala siya pwede. Nagkakasakit sila, yung iba basa yung tae nila, hindi yung puwet nila hindi na nasasara. Diretso tae na. So hindi siya pwede. Kaya tinigil ko na rin. Pero sayang, 'di ba? Kasi makakalibre ka sana, pero tsaka yung karne daw ng manok. Nang tawag nito, mapait daw. Pag mahilig sa papaya. Kaya tinigil ko na rin. Nagkakasakit yung mga manok sa katagalan eh. Pwede siguro once a month, mga ganon. Pero hindi yung araw-araw na advisable. May mga kamote din ako diyan. Hindi pa na gulayan, pero namatay na kasi 'di ba? Parang may days lang siya o buwan na tapos harvestin mo naman, tapos itatanim siya ulit para panibagong tubo. So grafted yan. Ang dami kong tanim na mga puno rito. Kaso maliliit pa kasi bago pa lang to. Mag 1 taon pa lang to. Yan, kami lang ng nito gumawa-gawa. Ayan. Pero yung CR ko kasi hindi ako marunong mag pati yung ito. Yung palitada na mga ganyan. So ko rin to. Pinagawa ko lang din to. Pero itong mga panday-panday. Kahit hindi ako marunong, sige, practice ako. Ibaling hindi wala sa sukat, wala sa hulog, wala tayong magagawa. At least akin naman to eh. 'Di ba? Hindi naman bebenta to na, uy, ba't ganito yung gawa mo? May mali rito sa ganyan. Wala yun ba? Tali-tali nga lang oh. Kasi nga 'di ba, parang kubo-kubo lang talaga siya yung tema nito. Yung ito ko dati, mula to maliliit pa lang to, sa sobrang tagal hindi natin, sa sobrang masukal nito. May mga videos ako nito eh. Nakuha ko siya bago sa pinaayos. Ang dami kong mga klaseng puno ng saging dito na sari-sari na hinihingi ko sa kapitbahay kasi nga ibang variety. Yan. Ito ibang variety din yan eh. Ibang variety na yan. Ibang variety. Tsaka iba yun, ibang variety din to. Hindi ko pwedeng putulin itong mga puno kasi pag magtag-init sobrang mainit dito, kaya siguro lilimitahan ko na lang yung ilang puno ng kasi pag sobrang dami naman 'di ba malamok. Ito sobrang to sa sobra ng, kasi yung solar ko dati kawayan ang ganyan kasi puno ng mga solar dito paikot kawayan yan syempre 'di ba nabubulok. So kailangan kong palitan ng binadgetan ko talaga na kailangan magkakaroon siya ng tubo. Ayan, ang dami yung mga dito
solar, paikot yan solar, pero hindi naman lahat solar. Nilalagyan ko pa rin ng mga ilaw kasi iba ang, ayan oh, iba yung effect ng solar tsaka yung kuryente talaga na 220 volts, yung ano niya, yung lakas ng ilaw magkaiba. So minsan kasi pag sobrang lakas ng ulan, hindi masyadong makita na. Papakita ko sa inyo pag gabi kung gaano kalakas yung ano ko solar. Ayan, may solar din yan. Ayan, oh. May solar yan. Kada kanto. Ayan, may mga solar yan. Tawag na ito. Mura lang ko siyang binili. Supposed to be 2,500 yung isa niyan eh. So mura ko lang siya nabili kasi nga may mga palusot na tinatawag. Yan, mga gustong kumita, nagkaroon eh. Hindi ko lang sasabihin ko nung sa kapitbahay namin yun eh. Ayan. So wala, nakatipid nga ako. So sa 2.5 na nabili ko ng 1.5. Eh, di ba? Ayaw ko sana eh, wala akong choice eh. Kasi na makatipid naman ako. Ayan. So dito sana bala ko dito bahayan. So nagpagawa pa ako ng plano. Hanggang plano lang. Wala pang balak na magpapatayo pag magkaroon pa ng budget. Ayan. May mga tanim ako rito na kakaiba sa susunod na video ko. Papakita ko sa inyo. Yan, yan ang kabuuan ng ano ko, ng kubo ko. Yan. So balak ko rin sana rito yung dun sa dulo kanina. Ano tawag nito, magpapagawa ko ng piggery. Tingnan mo yung ano ko. May inuman din ako dito. Vintage na vintage. Yan. Galing yan dyan sa poso. Yan o. Hindi kailangan mag-mineral. So, ano naman safe naman yan eh. Nasa probinsya naman tayo. Para malamig yan. Wala pa akong mga gamit oh. Kasi hindi naman talaga ako madalas andito. So, sa bahay pa rin ako dun sa main. So, pag may mga bisita lang siguro ako, bibili ako ng ilang plato lang. Yan. Tingnan mo. May linya naman ako ng tubig sa bahay. Dalawang linya ng tubig doon eh. So, bala ko kasi dito dito talaga. Ang problema sa layo. At saka hindi ko pa naman kailangan kasi nagpaano ko ng poso. Ayan. May video ako nung nagpaayos ako ng poso. Ayan. Kasi dito ako kumukuha. Hindi naman talaga. Pero kung magkaroon ako ng piggery, kailangan ko na ng may linya na ng tubig kasi mahirap, 'di ba, poso. So kung kailangan ko ng container na na tubig, ang hirap naman, tagal ko pang matapos maglinis. So diyan ko balak sa pinakadulo doon na magpigil ako. Kaso nangyari, hindi lang natuloy noon kasi 'di ba parang may karoon ng pandemic sa mga baboy. So lahat diba parang tawag nito, sinunog lahat ng mga baboy, dinispose. Para nagka-COVID din sila. So wala, hindi muna ako nagpigil hanggang ngayon. So balak ko naman pag magkapera ako, hanggang kulungan na lang muna. Pag pagkaroon ako ng time o di kayo mag-budget, yan, at least meron akong kulungan, di ba? Lalagay ko na lang siya. Yan. Tapos pakain din sa mga manok. Yung mga pero yung septic tank ko naman ilabas ko dun sa bakod. Hindi ko naman siyang ipasok, diba? Kasi mabaho din. Yan, yun ang balak ko dito. Tapos habang diba dito ka, as in buhay farm talaga yung rito. So kasi diba minsan nakakapagod din sa Maynila. Ang tagal ko rin sa Maynila eh. Kaso nga lang parang alam mo yung bahay, trabaho, wala kang maipon dahil sa laki ng gastos, wala ka rin minsan nagkakasakit ka na rin sa tagal mo ng trabaho, tumatanda ka rin, kailangan mo rin umuwi ng probinsya. So ito, minana ko kasi sa parents ko ito yung parte ko talaga. So nung umuwi ako, ito kailangan ko inasikaso ko doon lahat. So isa kong videos, papakita ko yung talagang paano nagsimula to. Yan. Iula sana to. Kahit ganito lang yung kubo, laki din ng gastos ko magkano din yung mga mga pako natural. Yung semento. Mga kahit paano may mga bakal din na gagamitin yan. Siyempre may mga bakal yan. Diyan okay lang. Kahit siya pako.
So pwede naman to ano parang square bar, kaso nga lang 'di ba? Pag magpapatayo na ako ng bahay, pag may sumobra akong gamit, dito ko siya i-repair. Tsaka yung gusto ko talaga kubo kasi para hindi siya mainit pag tanghali. More on kahoy talaga gusto ko. Yun, tingnan mo, pag may mga ano dyan, may mga ano na ako, panggatong na ako, may CR din ako. Kasi yung mga babae dati, pag may mga babae akong bisita, so ginagawa ko, pinapatay ko yung ilaw, hindi kaya pinapapasok ko doon. Dito sila umihi at tapos hindi nila kami tinitingin. Wala eh. Ang layo pa kasi namin ng bahay dun sa kabila pa. Siguro mga 20 meters. Hindi naman. Siyempre, tinatamad ka na, diba? Kung saan saan sila napopwesto, eh nakakaya, diba? So, ang ginawa ko, nagpaano na ako ng CR. Yan. Nag-ano na lang akong kusina. Pag gusto mag-ihaw, diba? Wala kang kusina. Pupunta pa, tatakbo ka pa dun sa amin. Parang ano. Eh kasi diba may ayan oh. Pag may kantahan, di ba? Mahirap, wala kang hugasan. Yan. Kaya ito na lang. Hindi naman to talagang ano, hindi naman talagang gamitin tong lugar na to eh. At least meron ka lang magamit kung kailangan. Parang yun na yun. Ayan. Di ba? Yung mga farm nyo naman guys, ano, kamusta? Ano bang kulang ko rito? Baka may mga suggestion kayo, ano bang maganda rito na itatanim. Gusto ko ring depende din kasi sa lugar eh, tsaka sa ano, sa location, di ba? Pero ito kasi residential area to. Yan, may mga residential area yan. Kaso ito na pagitnaan lang to. Yung may mga bahay din dun sa kabila. Yan, so pwede ka mag-video okay, tapos kahit paano malayo sa kapitbahay. Yan. So ito naging bakanting lote lang kasi ito nung dati. So hindi masyadong napagtuunan ng pansin kasi ano, puro puno ng saging to, tapos puro ayan, puro niyog. Tapos hinayaan lang kasi paano, hindi naman masyadong mataniman kasi di ba puro daming ugat ng niyog. Hindi na masyadong healthy sa mga gulay. So ginawa ko ito, ginawa ko na lang ng ganito, nagasikaso ko manok. Eh siyempre si nanay tatay ko matanda na rin. Tsaka wala na silang ganung plano sa ganyan na. Kontento na sila kung ano meron ngayon. So ito binigay na sa akin. So ito yung bala ko eh. So kailangan ko pa, so darating yung mga panahon mag-iiba din to kung anong maganda rito. Kasi ang haba ng lote ko 90. So yung lapad 16. Ito lang 16 lang. Ayun. Hindi masyadong kalakihan yung area ko pero at least meron akong magamit. Diba? Parang 3 lotehan din to, 4 na lotehan din to pag binenta mo. Pero kaso ayaw namin ibenta, kailangan kami lang din. Kasi compound nga to, mahirap na. Pag iba yung may ibang nakahalo, hindi ko pa tinanggal to nga. Niyaan ko lang kasi para pag may mga buto-buto ka dyan na inano, na tinataga, yan, at least hindi siya masisira yung lababo. Ayan, diba? Kahit pa paano hindi naman siya mainit dito kasi may mapuno. Wala naman sigurong maligno paggabi dito, no? Hindi ko pa na-try. Kasi ka masukal, kaya nga pinuno ko rin to ng mga solar kasi paggabi hindi pwede na walang solar kasi nga maraming kapitbahay, baka atakin yung lugar ko. Magtataka lang ako kinabukasan lang ako manok, kulang na yung mga manok ko. May solar na may CCTV yan. Pero pinupunta-punta ko naman, sinusurprise ko mga anong oras. Kunya alas 7 ng gabi, alas 9 ng gabi. Pag nagising ako ng alas 12, pupunta ako rito. Hindi naman masyadong madilim kasi puno ng solar to eh, yung paikot. Yung tinitingnan ko yung ano, namamasid-masid ako. Pinalagyan ko ng aso rito. Yan, may mga aso rito. Nako, sinisira kasi lubid niya. Pinuputol. So hindi umubra. Yan, sinisira yung mga gate ko doon. Tapos lumalabas sila doon. Eh sabi ko, kuha na ako ng tuta. Tapos dito ko palalakihin. So wala pa akong makitang tuta eh. Maghanap pa ako. Yung tuta na matapang. Yung hindi mano sa tao. Mga aso kasi namin eh. Pwedeng dayain na magnanakaw eh. Kasi maamo. Eh, hindi pwede. Dapat yung tuta na malay pa. Tumatahol na. Yan. Ano mo. Yung mga
May mga papaya ako. Malit pa na ano na namumulaklak na. Ito naman lalaki. Diba pinutol kasi mabango yung ano, bulaklak. Pagpasok ko dito, aamoy yung kagad yung bulaklak na mabango. Ito ewan ko ba to? Bata pa namumunga no? Ano kaya to? Ang dami ko mga tanim dito. Diba? At least ako meron akong tanglad. Lemongrass, di ba? Lemongrass. May mga malunggay na ako. Oh, may manok pa ako. Kumpleto na. Kumpleto ng rekado ko rito. May mga gulay ako rito. Kaya mabubuhay ka nga. Pera lang yung wala. Sa probinsya. Yung mga gulay meron ka. Meron ka mga gulay. Tapos may mga talong pa nga kami rito. Malawak na itong talungan namin. May mga upo pa nga kami. Tingnan mo. Dati itong ang palaya. Kaso nga lang, ang daming fruit fly, nasisira din. Tapos may mga kapitbahay pa nga ng mga manok. Sinisira. Pinagsasabihan naman. Pero syempre, di ba? Parang wala naman siyang pakialam dun. Yan. Kaya ito yung area na yun. Mahaba yan hanggang dun. Kung gaano kaba yung bakod yun na to. Yung mga silig rin nga ako. Kompletong ito may mga ano pa ako dito. Yan, tingnan mo. May mga fertilizer rin para maano siya, tawag nito. Magkakaroon siya ng mga pagkuha ng gulay, yan dyan. Abalong ata yung tao namin. Tingnan mo. Yan. Alam mo guys, yung saging na yan. Ang dami kong mga latinda na saging. Ayan o, marami yan eh. Ang payat ng area na to. Kaso, depende nga sa puno. Yung mga saging na yan. Ibang variety na yan. Lakatan tsaka latundan, di ba? Kaiba. Yung puro lakatan yan. No? Ang dami yan. Lahat ng dito na side, pinutol to mga ano na to. Pinutol yung mga saging. So, ginawa dito, iniba ko yung mga tinanim ko mga latundan hanggang doon sa dulo sa gilid. Yan. Para yung gitna naman natataniman. Yan. Tapos dito at least gulay, kung anong gulay. Hindi rin tatagal to kasi mga 2 harvest lang to. Kasi di ba nabubulok yung kawayan. So sa susunod naman siguro puro sili o kung ano yung mahal na presyo na gulay. Yan. Ayan, ito yung gate. Tapos ito yung doon papasok palabas. Yan, may sula din ako dyan. Yan. Sinasara ko to kasi walang tao sa likod. Baka nag-happy kami dun sa harap, sa likod inaatake na pala kami dito. Hindi yan pwede. Kailangan safe din kahit papano. Diba? Ayan, at least napakita ko sana sa inyo yung farm ko guys. Ayan, sasarada natin ito. Yun o, yung aso na yan o, kinulong ko. Hiningi ko sa airpot ko na dito na lang muna. Naku, walang silbi. Maamo, tingnan mo yung mukha o. Tingnan mo kung may tao. Nakaganyan yung mukha niyan. Tingin mo, respetuhan ba ng magnanakaw yan? Hindi. Kailangan ko yata na smart lock yung pintuan ko, no? Para hindi mahirap. Ang hirap naman. Ang hirap ng mag-lock. Yan. Ang hirap. Kailangan ipasok mo tsaka ipasok dito. Yan. Ayan. Tapos ito yung yan, palabas na. Papunta na sa bahay namin talaga. Bahay ng kapatid ko. Yan. Ito yung sinasabi ko na latundan na ang daming puno rito. Tingnan mo. Ang taba ng puno. Ang taba ng saging. Yan, ibang laki ng puno. Kasi nga, ano to, ibang mga basura yan dito. Ay, marami din yan. Paikot yan doon. Opo yan. Magsawa ka sa kakagulo ng opo. Yan. Tapos hanggang yan doon. Yan ang bahay namin.
guys, salamat.